Char! Hello mga kababayan, this is Roy and you are watching again a short vlog and our today's short episode. Ayan, today is Sunday, tingnan nyo naman. Char! So tayo po ngayon ay nasa seaside, dito sa malapit sa apartment ko, Sunset Beach. And I decided na lumabas since wala naman akong pasok for today, maglakad-lakad at mag-sightseeing. At the same time, gumawa rin ng content para naman magkaroon tayo ng first vlog sa buwan ng Nobyembre this year sa ating channel. So, for this episode guys, pag-uusapan natin habang tayo ay naglalakad-lakad dito. Ayan, samahan niyo ako. Yung mga realizations natin sa season na to, ano yung mga nangyari sa atin, isa-summarize natin yung mga nangyari sa atin this season, and ayun, ano yung mga natutunan ko this season, ano yung ini-remind sa akin ni Croatia sa apat na season kong pagtatrabaho dito sa Good Country. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Thank you so much po sa lahat ng patuloy na nagsusubscribe sa ating channel. And yeah, dito lang ako sa may Pangpang. Maglalakad-lakad lang tayo dito habang tayo ay nag-uusap-usap patungkol sa buhay natin dito sa Croatia. So, di ba, apakaganda niya guys. Super duper ganda. And ang payapa, wala ng tao. So, ayun, hindi ko alam kung paano magsisimula guys. Hindi ko alam kung saan ko siya sisimulan, kung ano yung mga sasabihin ko. But I hope na ang video na to ay somehow makapag-motivate din sa inyo, makapagbigay din ng inspirasyon, idea sa mga, lalo na sa mga nagbabalak pumunta dito sa Croatia. Yes. So, ang dami talaga nangyari. Sobrang dami nangyari. Nagsimula talaga yung, hindi man totally kalbaryo. Oo. Nagsimula talaga yung mga sunod-sunod na pangyayari noong May, bago pa lang mag-open yung season. Di ba nga, nagpalipat-lipat kami ng apartments, ayan. Tapos, sa trabaho, ganyan. Normal na rin naman siguro sa trabaho na wala ring day off. Although, offset naman yun. So, don't worry. Ayan. Tapos, basta ang dami. Hindi ko na lang siya i-specify. But, as an expat dito sa Croatia nga din, may mga instances minsan na, alam mo yun, hindi talaga nagiging fair ang tadhana sa'yo, ganyan. Hindi talaga pumapabor, na naayos sa plano mo, may kailangang baguhin, may kailangang adjustments na gawin, diba? But lahat naman ng yon, thankfully, sa awa ng Diyos ay naresolba. Yeah. So, nakailalipat din ako ng apartment, alam niyo yan, diba? From company accommodation to live out na lang. Nag-decide na kami ng kasama ko na mag-live out na lang for our own peace din, diba? Ayaw na namin mag-isip pa ng kung ano-ano, ayaw na namin mag-isip ng ibang tao, ganyan. So, we decided na mag-live out. And right now, as of now naman, so far, so good. Maayos naman yung paglipat namin. And hindi rin siya ganun kalayo sa trabaho ko. So, nilalakad ko lang din siya. But, yun nga. Yung plan, if magtuloy-tuloy kami sa apartment na to, ayan, we will see kung ano mangyayari. But so far, so good. Yes. Nakakapagod minsan talaga. Wala namang madaling trabaho. Diba? Talagang sinubok talaga ng season na to yung pasensya ko sa amo ko, sa trabaho ko, ayan, sa bahay. Diba? Pero ang pinagpapasalamat ko pa rin talaga kay Lord ay healthy pa rin ako, ganyan. Nakasurvive pa rin ako, ganyan. And yun nga, na-appreciate ko rin naman yung assistance ng amo ko, na aware naman siya na may misunderstanding kami minsan, pero ando doon pa rin siya to resolve and to assist kung ano man yung mga kailangan na tulong ko, ganyan. Kailangan ko ng tulong niya, ganyan, diba? Ando doon pa rin siya kahit hindi kami okay. Yan. So, tingnan nyo naman, diba? Before tayo mag-proceed, ganyan kapayapa dito kapag fall to winter season, guys. Yes. And sa mga papunta pa dito, may man nag-comment sa akin kung nakakapag-release ba raw ng working permits.
ng November, December, yes po, nakakapag-release pa rin sila. But it depends kung ano yung magiging trabaho nyo dito sa Croatia. Okay? So, ayan, yun lang naman so far. If I will rate from 1 to 10 yung experience ko dito sa Croatia this season, yan, nasa number 8. 8, yes, 8, 8. And ang mahalaga naman talaga guys ay nakaraos tayo ng season. But hindi pa rin tayo pepetics kahit winter dahil open naman yearly ang mga supermarket. Ang inilulook forward ko na lang din talaga ay yung pahinga ko, bakasyon ko, at the same time, ayan na makapahinga talaga, makapag-travel din kagaya ng mga ibang kabayan, di ba? So, magbaon kayo ng marami ng makapal na winter jacket sa mga papunta na dito sa Croatia this coming winter. Okay, so punta tayo sa ating YouTube. Short vlog lang naman to guys. Gusto ko lang may ma-upload ako sa channel natin. Ayan, bakit kaya parang ang tagal ng processing ngayon from the Philippines to Croatia, particularly in Pula? Ayan, from La Amaloza sa ating YouTube channel po. Okay, ever since naman guys, nga sabi ko sa inyo, mula nung magkaroon ng restrictions sa Croatia this year, tumagal po talaga ang releasing ng mga working permits, hindi lang sa Pula, anywhere in Croatia. And always remember na hindi lang mga Pilipino yun ini-issuehan ng working permit. Hindi lang from the Philippines, di ba? Napakadami, libo-libong mga working permits yung ipinaprocess. At the same time, dumagdag pa yung restrictions. So, kasama sa pagdagdag ng restrictions, more on background check, more on requirements, diba? Kaya marami sa atin sa Pilipinas, ang dami-dami requirements ng mga agencies. Ultimo, apostille ng NBI, pati elementary diploma, CAV, diba? Kasama sa requirements yan. So, ako guys, piece of advice, if you are really planning to apply for a job here in Croatia, i-secure na kagad ninyo yung inyong NBI apostille. Yes, kasi yan talaga yung pinakaunang hihingin sa inyo ng agency at the same time ng inyong employers dito para makapag-request agad sila ng inyong mga working permits kung saan man kayo mag-work. Speaking of Croatia, ayan, may magandang balita tayong tanggap from the government here na from 970 euro gross, yes, magiging 1,050 na po ang basic minimum wage in Croatia next year. Next year. So, again, before tax yun, gross po yun, may kaltas pa rin yun. But ang mahalaga ay merong increase, diba? Every year, buhat na pumunta ko ng Croatia, guys, laging may increase yan. So, inabutan ko pang basic dito, guys, before ay nasa 700? 700 ba? Yeah, hanggang yun na, ngayon 1,050 na. Diba? So, thank God. Ayan, deserve nating mga workers na magkaroon ng increase din, diba? And, ayun. Tatagdagan ng mga padala natin sa Pilipinas. Yes. Ayan. So, ayan. Sagot pa tayo ng isa pang tanong. Ano pa bang pwede natin pag-usapan? Ano pang ibang concern? Kahapon, nag-live ako sa TikTok. Ang daming mga comments na nangangamba sa seasonal jobs, ayan, paano kung walang trabaho ng winter, saan sila pupulutin, kailangan ba daw talaga umuwi ng Pilipinas, ayan, diba? So, alam niyo yan sa mga lagi nanonood ng mga videos ko, I'm always reminding you, hindi naman ako perfect din guys. Alam ko, marami kayong mga papanood ng digital creators na Croatia, mga Pinoy, na nag-share ng kanilang mga experience, diba? So, I'm always telling you na pag-isipan niyo na mabuti. Yes, yun nga, ang pinaka-main target din talaga ng iba, kung hindi man magkaroon ng trabaho, di ba, syempre, hindi tayo uuwi ng Pilipinas, ang plano ay lumiban ng ibang part ng Europe, di ba? Again, hindi ako against, but always remember, usually guys, pagkatapos ng season dito sa Croatia, yung validity ng TRC ninyo ay may expire na rin. So, di ba, once na ma-expire ang inyong mga TRCs, mahihirapan na kayong makalabas ng Croatia dahil paso na yung mga TRCs ninyo. So, ang tendency niyan, para makaliban kayo, makapag-cross kayo ng ibang part ng Europe, ay mag-resign kayo bago matapos yung season. Again, huwag tatakas, mag-resign kayo ng maayos. Okay? Dahil dyan, nagkakaroon ng restrictions ang Croatia pagdating sa mga foreign nationals dahil nga naaabuso yung paggamit ng mga working permits. Okay, hindi masama, walang mali.
kung may mga lugar kayong gustong puntahan after ng Croatia. Ang ipinapayo lang natin dito guys, ang gusto lang natin iparating, ayan, ay magpaalam kayo ng maayos sa inyong mga employers. Kasi huwag natin gawing habit yung pagtakas. And sa mga nag-encourage na tumakas, di ba? Ayan, darating yung time dito. Sabi ko nga rin before, darating yung time na malamig Middle East rin tong Croatia. Di ba? Tingnan nangyayari ngayon, di ba? Darating din yung time na mas maghihigpit ang Croatia sa pag-i-issue ng mga working permits sa mga third world nationals. Ang daming nangyari dito sa mga restrictions, may mga nagwewelga, may mga nagpapa-stop sa pag-i-import ng mga foreign workers, di ba? Ang dami ng issue pagdating sa third world nationals. So, sa mga nagbabalak tumakas, ayan, Diyos ko, di ba? I hope na magpaalam na lang kayo ng maayos. May kakilala pa ako dito, nag-message pa sa akin yan. Ang bala, although honest naman siya, ang plano talaga niya ay kunin lang yung TRC niya rito and then lipat na sa ibang part ng Europe kasi andun yung family niya, diba? So di ko alam kung ano yung magiging reaction ko, kung ma-unfairan ba ako, may inis ba, or magiging happy dahil nakapag-reunite sila ng family niya, ganyan, diba? So again, kung may mga bansa talaga kayong gustong puntahan na hindi naman papunta talaga dito, ayan, doon nyo pilitin mag-apply. Kasi domino effect po talaga yung nangyayari pagdating sa mga ganyan. No? So, ayoko pong ipagdamot yung perks na meron tayong TRC from here and makakapag-cross na kayo sa ibang part ng Europe for on your own good, di ba? Ang sa akin lang po talaga, I hope na we become more responsible sa paggamit ng mga TRCs natin, diba? Lalo na next year, magiging 3 years na yung maximum. Actually, effective na naman yung 3 years this year. Pero karamihan sa next year, magki 3 years na raw, diba? Isa sa mga disadvantage na nakikita ko talaga sa pagti 3 years, ay yung may mga plan na mag-cross country, mas matagal yung validity ng TRCs nila outside Croatia. Diba? Makakabalik pa rin sila dito after, diba? So, ay isa yan sa mga disadvantage na nakikita ko, and I hope na huwag naman i-revoke ng gobyerno yan. Kasi for sure, dadami yung mga mag-aabuso ng paggamit ng mga TRCs dito. No? So, yun lang naman so far yung insight ko. Naglabas lang ako ng konting At gusto ko rin talaga makapag-upload sa ating channel, and anong oras na ba ngayon? Alas 10 na ng umaga. So, pauwi na rin ako ng bahay at medyo umiinit na. Malabig na dito so far. Pero hindi siya kagaya ng, hindi pa siya nag-single digit. Oo. Mabanas kapag palakad-lakad ka, pero may mga times talaga na malamig, humid yung panahon. Yes. So, yun lang. I hope na nag-enjoy kayo so far sa ating first vlog for this month. Yes, and kung kayo po ay mayroong mga tanong, i-comment nyo lang. Tingnan nyo ang ganda-ganda ng Dubrovnik guys, napakapayapa dito. Kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa ating vlog for today, at malay nyo yan ang ating maging next content sa ating channel. Again guys, please help me to reach 13,000 subscribers, and please don't skip ads. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe sa ating channel, and sa mga sumusuport po sa ating platform sa TikTok, Instagram, Facebook. Maraming salamat po. Again, good luck po sa inyong mga future applications, and see you soon here in Croatia. Ciao!